Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi. Sa kabila ng pagkabulag ng lalaki sa kwento, sa kabila ng kanyang kawalan ng paningin, isang bagay ang nangyari. Isang bagay yung kanyang nakita. Mayroong nakita ang lalaking bulag kay Jesus. Kaya't nakuha niyang sabihin, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At ano ang nakita ng lalaking ito kay Jesus? Nakita ng lalaking ito yung kakayahan po ni Jesus na maawa, mahabag sa kanyang kalalagayan. Kaya't napasigaw sapagkat natitiyak niya, makakamit niya ang kanyang kagalingan. And that is the irony of our story this evening. The blind man was able to see something in Jesus. Pero sa diyang malupit ang tadhana, pinigil siya ng maraming tao. Pinatigil. Pero hindi dito nagtapos ang kanyang pagsusumikap. Mas lalo pang nilakasan ang kanyang pagsigaw. Mas lalo pang nilakasan ang kanyang boses. Bakit? Dahil matindi ang pangangailangan. That is why, my dear friends, the blind man may not physically saw Jesus, but deep inside his heart he knew that he can rely on the compassion of the Lord. Bulag, pero nakakakita. Bulag, pero may kakayahang makakita. At kagaya po ng bulag sa kwento, maraming pagkakataon, ninanais din po natin yung habag at awa ng Diyos. Hinihingi po rin natin yung kanyang pakikiramay. Umaasa tayo na sa kanyang pakikiisa sa atin, kagaya ng bulag sa kwento, tayo rin ay gagaling. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung unang aral na dapat natin matutuhan ngayong gabi. We may not be physically blind, but unfortunately, there have been times in our lives we don't see Jesus that way. Nakakakita, dalawa, yung ating mga mata, pero hindi kagaya ng bulag, hindi natin kayang makita, may kaya palang gawin ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo, yung ganitong pangyayari, nagaganap magpasa hanggang ngayon. Bakit po maraming tao hindi nagsisimba? Dahil ba busy? Bakit po maraming tao hindi nagtutungo ng simbahan? Sapagkat hindi na kayang makita. Gamit ang mata ng pananampalataya, may kayang gawin ng Diyos sa pinagdaraanan ko. Hindi kayang makita ng mata ng pananampalataya, may kayang gawin si Jesus sa ating karamdaman. Kaya yung iba, nakontento na lamang sarilinin yung sakit. Kaya yung iba, nakontento na lamang mag-isa sa kanilang pinagdaraanan. Kaya ngayong gabing ito, tignan natin yung ating mga sarili. Baka oo, may mga isang pares tayo ng mga mata, pero baka bulag din po tayo. Bulag sapagkat hindi natin kayang makita, may kayang gawin ng Diyos. May magagawa si Jesus. Pangalawa, ang sabi sa kwento, matapos mapagaling, ano po yung nangyari? Sumunod kay Jesus. The blind man, after being healed, he followed the Lord. My dear friends, always remember this. God gave us eyes so that we can see. But don't forget that He also gave us hearts so that we can become better. Hindi lamang po ibig ng Diyos na makakita tayo. Nais din ng Jesus, maging mas mabuti tayo.
Nais po ni Jesus, mas magaling tayo. Nais po ni Jesus, mas banal tayo. Malimit kapag po dumadaan tayo sa maraming pagsubok, ang una nating iniisip, pinahihirapan ako ng Diyos. Malimit po kapag nagbibigay tayo ng sarili at nahirapan tayo, sasabihin natin, natutulog ang Diyos. No. Always remember that, yes, God also wanted us to see, not only using our eyes, but to see using our hearts. That is why He gave us also heart, so that we can become better, so that we can become holy. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, balikan po natin yung mga pagkakataon, pakiramdam natin, nahabag si Jesus sa atin. Balikan natin yung mga pagkakataong tumatawag tayo sa Kanya, nakinig si Jesus sa atin. Huwag na po natin balikan yung mga taong tumawag ako sa Diyos, may mga pumigil. Minsan po, doon natin nilalagay yung ating atensyon. Tumawag ako kay Jesus, pero maraming nagpatigil sa akin. Hindi. Pero ngayong gabi, balikan natin, may kayang gawin si Jesus. Naririnig ni Jesus ang ating bawat sigaw. Sapagkat si Jesus, hindi lamang niya ibig na tayo'y makakita. Nais ni Jesus, tayo ay gumaling. Amen.